Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Sa ating latest satellite images, makikita natin na patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa may hilagang bahagi ng Luzon, habang yung shear line o ito yung banggaan ng malamig na hangin kung saan nagkakaroon nga ng mga kaulapan na nagdadala ng mga pag-ulan ay patuloy na nakakaapekto, partikular na sa may silangang bahagi ng central at southern Luzon. Samantala, may minomonitor tayo na low pressure area nagsimula kahapon, nandito siya sa may labas ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan may 280 kilometers or 260 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Pag-asa Island. Makikita natin na nasa labas nga ito ng Philippine Area of Responsibility at base sa pinakahuling datos natin, maliit yung tsansa na maging bagyo itong low pressure area habang ito'y kumikilos patungo sa may bahagi ng Vietnam. Makakaapekto na lamang ito or yung trough extension at mga kaulapan na dala ng low pressure area ay nakakaapekto partikular na dito sa may katimugang bahagi ng Palawan. Samantala, malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Central Luzon dulot ng shear line, habang ang iba pang bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan. Dito naman sa Mindanao, makikita natin maraming kaulapan na dulot naman ng easterlies o yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko, kaya medyo maulap ang kalangitan sa bahagi ng Mindanao na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkid at pagkulog. At makikita nga natin, naglabas po ng weather advisory ang Pag-asa at pinapakita dito na may tsansa pa rin ng moderate to heavy o katamtaman hanggang sa kumisay malalakas sa mga pag-ulan. Ito ay epekto nga ng shear line kung saan may mga kaulapan na nagdadala ng mga pag-ulan sa Quezon Province at sa Aurora sa araw na ito. Pero nakikita naman natin by tomorrow significantly mababawasan na po yung mga pag-ulan sa may Aurora at Quezon. Pero mag-ingat pa rin sa potensyal ng mga flash floods o yung mga biglaang pagbaha at landslide o pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar dahil nga sa mga pag-ulan na dala ng shear line. Samantala, wala na po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero makikita natin, meron tayong inaasahan na katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalong karagatan, partikular na sa may hilaga at silangang baybayin ng Luzon. Mag-ingat po yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Gayun din kapag may mga thunderstorm na kung minsan nagpapalakas ng alon ng karagatan sa ating kapuluan. Mag-ingat po yung mga maliliit na bangka.